Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mga types ng interview na pagdadaanan mo simula nag-apply ka hanggang sa makaalis ka papunta sa Hong Kong. So ang akin is una, pumunta ako sa agency and minor lang yung interview doon kung meron kang tattoo, kung meron kang operation, nakadaan ka na sa operation, and then kung willing kang mag-alaga ng matanda, ng bata, and then yung passport mo is titignan nila, and then kailan ka last na nagka-vaccine or na-complete mo na ba yung vaccine mo. So ayun lang yung tinanong sa agency mismo. Una yon. Pangalawa is yung tinatawag nilang principal interview or broker's interview. Ito yung agency sa Hong Kong yung magi-interview sa'yo. And ito medyo hard na yung nila, interview nila dito. Lahat-lahat na yung trabaho mo sa Pinas, kung ano pinagagawa mo, kung kaya mo bang gumamit ng vacuum, ng mga appliances, rice cooker, everything, itatanong nila yan sa'yo and mag-yes ka lang. Kasi pagdating dito sa Hong Kong, anuhin ka naman ng amo mo, tuturuan ka naman. So, yes ka lang and walang yan, okay lang yan. So, next is, tatanungin nila sa'yo kung ano yung trabaho mo dito sa Pilipinas, kung ilan yung inalagaan mo, kung marunong ka bang magkanta ng mga, alam mo yun, pambata, and kung ano yung ginagawa mo sa bahay, kung ano yung inuuna mong linisan. So, yan yung mga tinatanong sa principal interview. Next is, pinaka medyo mahirap is yung employer's interview. Lalo pag yung nag-interview sa'yo is maselan. Alam mo na guys, kapag maselan, kasi hindi lang isang beses kanya i-interviewin. Minsan umaabot pa ng 3. Nakalimutan ko na si Ma'am Shi. Hindi ko na alam kung nakapunta na siya dito or nawala na yung ko, baka nagpalit siya ng name sa Facebook. Pero siya is ilang beses siya in-interview. And yung nag-interview is hindi mismo yung amo niya, kundi yung mama ng amo. So, ayun, pinagpilian sila muna 5, and then pagkatapos parang nakapasa siya, pero tinignan yung mga kuko niya. Kaya ingat kayo kapag nag-interview kayo, yung mga kuko nyo is linisin nyo yan, tanggalin nyo yung kulay, also sa paa, and magsuot kayo ng proper na damit, pantalon, and then or jacket ka, t-shirt ka. Ako, naagaw pansin yung outfit ko nung time na yun is naka-jacket ako. So plus points yun sa amo ko kasi ayaw niya ng mahalay, ayaw niya ng nasasapawan yung kagandahan niya. So, nung nakita niya na nakapantalon ako and naka-jacket, nakatatak sa kanya yun. Kasi pagdating ko nga dito sa Hong Kong and pinapackage ko yung damit na ginamit ko nung nag-interview sa kanya, sabi niya nga sa akin is, naalala ko tong damit na to. Sabi niya sa akin, sabi niya, ito yung suot mo nung nag-interview. Tapos, ibig sabihin, plus point sa kanila yung medyo decente ka manamit. And ayun, isa yan sa anuhin nyo. And yung amo niya nung time na yun is gusto siya, pero may kondisyon. Sa umaga tinapay lang yung kakainin, tanghali indomie daw siya tsaka itlog yung kakainin niya, and then gabi doon pa lang siya kakain ng kanin. And ang daming mga hanas ng amo niya. So hindi pa na-satisfied, pero meron siyang video no, nakausap niya yung matanda. So hindi pa na-satisfied, gustong-gusto siya ng amo, pero parang, alam mo yun, nagpapa-hard to get pa yung amo. Ang dami pang hanas. Alam mo yung yung helper is magkakandara pa na, kunwari, gustong-gusto mo tong trabaho na to, so ganun yung nangyayari. And then, pangalawang interview na niya ng employer, may pangatlo pa uli. Isang employer lang, 3 beses siya in-interview. And nung sa pangatlo na, parang doon gusto na siya ng amo. Pero nung time na yon is meron siyang isa pang interview. Meron pang isang nagkagusto sa kanya na employer, and yung employer na yon is agad-agad pumirma ng kontrata sa kanya. And then yung matanda na gustong-gusto siya and tumawag uli kasi i-hire na siya, yan yung time na sabi niya, sorry ma'am, but I already signed in the other one. So, ngayon, sising-sisi yung matanda. Kasi nung time na yun, gustong-gusto niya na, nagpapa-hard to get lang yung employer na yun. So, may mga employer na, andan yung types ng employer na hindi ka interviewin. Katulad ng employer ko sa Kings, hindi ako in-interview, pero nag-sign siya ng contract. Pero hindi ko lang alam kung ano yung kapalaran ko dun kasi 5 silang adult. And then may aso. So hindi ko alam. Hate na hate ko pa naman yung aso. So
matanda pa, mga adult na sila, lahat yan papakainin mo, lahat yan sila lulutuan mo, lahat yan sila maarte, papakisamahan mo. So, thankful ako kay God kasi dito ako napunta sa 3 lang sila. And yung papakisamahan ko lang dito ng malala is yung yung bata, and then yung amo kong babae, yung lalaki wala akong pakialam. Kapag nagsi-CR nga ako and then hindi ko nililinisan yung kung ano-ano dyan, wala yan sa kanya, wala siyang pakialam. Kapag naliligo nga yan siya, doon siya kasi naliligo sa liguan ko, nagkalat yan minsan yung mga buhok-buhok ko doon, wala yan siyang pakialam, wala talaga. Kahit nga nakikita niya akong nagsi-cellphone kasi minsan umaalis yung amo kong babae sa umaga, may tiwala na sa amin, so hindi na siya nagsiselos ngayon. So minsan nauuna na siyang umalis kaysa sa amo kong lalaki. And then andun lang ako sa kusina, nagsi-cellphone ako habang kumakain. Tapos pag aalis yan siya, magpapaalam. Sabi niya, alis na ako kasi yung pintuan ng kusina is nandyan lang yung pinto din palabas. So sabi niya, bye Jen, sabi niya ganon. Sabi ko, bye sir, ganon lang. So walang problema yung amo kong lalaki, sa babae lang talaga kapag tinopak. Pero ngayon ang tagal niya nang walang topak, siguro mga 3 months na. And ako nga yung tinutopak nakita ko ng amo kong babae, pero hindi niya alam kung yung nirereklamo ko is yung damit ng amo kong lalaki na nandun, or yung kasi narinig niya lang akong nagsalita, haya, gumanon ako. Puta talaga yung ugali ko, bisit. So, ang kasi, pumunta ako dun sa kwarto nila, nakasarado, so binuksan ko, nandito sila lahat sa labas. And then, pag sarado ko uli, nahulog yung coat sa loob na nakahanger. E di bumalik ako, sabi ko, haya, gumanon ako, and then kinuha ko, nilagay ko. Narinig ng amo kong babae, tinignan niya ako. So, nakita niya na lumabas ako, kinuha ko yung damit ng amo kong lalaki dito sa CR kasi yun lang, burara lang yung amo kong lalaki. Kapag yung hinubaran niya, nilagay niya lang dyan. So, kukunin ko pa yan, ilalagay ko dun sa kabila, doon yung lagayan niya ng mga labahan. So, narinig niya ng babae na, haya, gumanon ako, tapos kinuha ko yung damit ng lalaki. Baka iniisip ng amo kong babae na nagreklamo ako sa damit. Baka sa susunod, sabihan niya na yung amo kong lalaki na pagkatapos magubad ng damit is dalhin na doon sa loob. Tignan ko na lang. Kasi minsan, yung bunganga ko talaga, hindi ko talaga mapipigilan. Pag gusto kong mag voice out, minsan ganyan ako Napapansin niya ng amo ko, minsan nga nakakapagsalita ako ng salita natin ng Tagalog, na kahit nandyan siya, katulad nung nagkamali nga ako, 20 minutes nga siyang nagantay ng ng luto ko nung nakaraan, kasi yun nga, nagluto ako ng kamote, and mali pala yun, dapat hindi pala kamote yung lulutuin ko, patatas pala. So 20 minutes pa uli akong nagluto. So sabi ko, hala, gumanon ako sa harap niya mismo, na-shock siya. Sabi ko, hala, gumanon ako. Alam mo yung kasi kasalanan ko, hindi nagsorry ako sa kanya. So kapag alam niya naman na nagsasorry ka, hindi siya nagagalit. Kahit na yung araw na yun, ang dami kong mali. So hindi siya nagalit ng malala talaga. So, ayun lang yung mga mistake ko talaga nung araw na yun. Ano pa ba? So far, 3 interview lang naman yung pagdadaanan mo, and pagkatapos nun is i-hire ka na. Ingat lang kayo kasi minsan yung mga employer is mahirap talaga silang anuhin kasi madami kayong pagpipilian. So pipiliin nila talaga yung pinaka the best. And siguro so far yung amo ko hindi naman nagsisi sa akin kasi nga yung bata is parang parang bubble gum na sa pagkadikit sa akin. Hindi naman nagsisi yung amo ko. Siguro nga baka pag umalis ako dito, baka doon na sila ma-shock. Hi! Umalis ka na. Oh my gosh. Hindi ko pwedeng sabihin. Baka kasi maudlot yung plano. Pero gusto ko mag-break ng contract. Ayan. So, hindi ko pa pwedeng sabihin. Pero pag nandyan na talaga, sasabihin ko sa inyo. Alam nyo naman na hindi ako nagdilihim sa inyo. So, thank you guys for watching and I love you all. Bye-bye.